Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginikiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginikiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay kanino nga ba ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang kaharian? Kanino ipinagkatiwala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian sa atin? Sa mundong ito na ginagalawan ng tao, mga ginikiliw. Alam niyo mga kapatid, no? Hindi lahat ng nagsasabi na Kristiyano ay nakinabang sila sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kaharian na ito, mga ginikiliw. Hindi po lahat, hindi po sila nakinabang, mga ginikiliw. Diba? Pwede bang ipagkatiwala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian kung ang puso natin ay punong-puno ng inggit, kasalanan, katarantaduhan? Kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, umiinom tayo ng alak, nagsisinungaling tayo, di ba? Ipagkakatiwala kaya ng Diyos ang kanyang kaharian sa atin? Do you think na sasabihin sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo that don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Napaka-imposible po, mga ginigiliw, na ipagkakatiwala po ng Diyos ang kanyang kaharian kung meron konting kasalanan sa puso natin, mga kinikiliw. Sasabihin ba sa atin ng Diyos, okay, ipagkakatiwala ko ngayon yung kaharian ko sa iyo kahit meron kang konting kasalanan sa puso mo? Paano na natin ngayon madedetermine, makikita yung pagkakaiba ng isang Kristiyano at hindi Kristiyano? Bakit pa tayo lumipat sa pagiging born again, mga ginigiliw, kung wala rin lang pagkakaiba ang lahat ng reliyon? Di ba? Bakit pa tayo naging born again? Kung okay lang ang uminom ng alak, okay lang magsinungaling, okay lang ang gumawa ng katarantaduhan, paano mo na ngayon makikita yung pagiging extraordinary, yung pagkakaiba ng isang taong sumusunod sa Panginoon, yung isang tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kung yung ginagawa natin, parehas din lang ang ginagawa ng ibang relihiyon? Mga ginigiliw. Di ba? Kaya nasabi niya po dito sa Matthew 5:20, no? Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon, kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay katulad ng pagsunod ng mga taong ito nang nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos. Yung pagiging religyoso ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, mga kapatid. Religyoso ka, pero punong-puno naman ng inggit at kasalanan yung puso mo. Katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo.
Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya po dito, mga kapatid. Imagine that, pagsasabihan ng Diyos ang mga tagapagturo ng kautusan ng mga pastor, ang mga Kristiyano, na kung sumusunod ka lamang sa kalooban ng Diyos, katulad ng pagsunod ng mga relihiyosong tao na ito, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, relihiyoso ka nga, pero hindi ka naman marunong magmahal sa kapwa mo. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo dito. Sinusunod nila yung 10 kautusan. Diba? Yung 10 utos ng Diyos. Subalit hindi naman nila kayang mahalin ang mga kapwa nilang mahihirap. Diba? Wala naman tayong pakiramdam sa mga taong humihingi, yung wala nang makain. And yet, gusto nating tumira ang ating Panginoong Jesucristo sa puso natin. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa isang mama, sa isang tagapagturo ng kautusan, ano ba ang pinakamahalagang utos? Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa relihiyosong tao na ito. At sinagot niya ang ating Panginoong Jesucristo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your mind, all your strength. And the second is love your neighbor as you love yourself. Sabi po ng Panginoon. Sabi ng taong ito, mga kapatid. Ano po ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo nung sinagot ng taong ito ang katanungan ng ating Panginoong Jesucristo? Anong sabi niya po sa Marcos? Alam niyo ang sabi niya po sa Marcos 12:30 hanggang 30 po? Hindi na nalalayo sa iyo ang kaharian ng Diyos. Humayo ka at gawin mo ang pagmamahal na yan. Yun po, mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos. The true meaning of the kingdom of God is love. Diba? Because that is the commandment of the Lord. Yun ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. It's love. Walang silbi na alam natin lahat ang salita ng Panginoon. We memorize all the content of this book. Pero wala naman tayo sa gawa. Hindi naman tayo marunong magmahal sa ating kapwa. Paano natin mapapakinabangan ang kaharian ng Diyos na ito, mga ginigiliw at minamahal ng Panginoon? Diba? Kaya't may nagtanong ulit sa ating Panginoong Jesucristo, ang tanong po nila, ang tinatanong po ng mga Pariseyong ito, mga kapatid, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Tinatanong po nila sa ating Panginoong Jesucristo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Alam niyo ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila? Sa mga Israelitang ito, sa mga supposed to be na pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos,
Dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo, sa inyong kalagitnaan. Ibig sabihin, dumating na ang Kristo sa inyong kalagitnaan. Subalit, hindi ninyo ito tinanggap. Diba? Hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, anong sabi niya sa Matthew 21:43? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Sino ba yung mga masunurin na ito? Mga ginigiliw. Ibinigay niya ito sa atin, sa mga hentil. At ang bansang Israel ngayon, mga ginigiliw, no? Ang bansang Israel ngayon na nagnanais na maging matuwid sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sila na ngayon ang humihingi ng grasya at awa sa ating Panginoon. Sapagkat hindi nila minahal, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang kalagitnaan, mga ginigiliw. Kaya ibinigay niya ito sa mga taong masunurin, sa mga hentil, sa atin. Pakisabi sa katabi mo, isa kang hentil. Ay, ayaw. Isa tayong hentil, pero pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Mas mabuti pa nga sa Pilipinas yung percentage ng Christianism dito, it's almost 95 to 90%. Pero yung mga iba kasi, kahit anong relihiyon mo, sinasabi nila na Kristiyano ka. They are claiming that they are Christian. Pero sa bansang Israel, hindi nyo ba alam na wala pang 5% na Kristiyano doon? Dahil naitago yung lihim ng katotohanan. Nang nagtago ng lihim ng katotohanan, ay walang iba kundi yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos, yung mga relihiyosong tao, yung mga tagapagturo ng kautusan. Hindi nila isiniwalat ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigilig. Imagine, yung mga pinili ng Diyos, puro patay ang sinasabi. Patayin yan, puro patay ang sinasabi kung babasahin niyo po sa salita ng Panginoon. Kung sino ang nagpapatay, nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi yung mga punong pare na supposed to be sila yung alagad ng Diyos, sila pa mismo ang nag-udyok sa mga tao para ipapako ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigilig. Katulad din po ang tanong sa atin ng Panginoon. Kaya-kayang ipagkatiwala ng Diyos ang kanyang kaharian sa atin kung may ispat, may kasalanan sa puso natin. Lord, tatanggapin ko yung kaharian mo kahit meron akong ginagawang konting kasalanan. Pag nasa kaharian mo na ako, magbabago na ako. Ganun ba yun, mga kapatid? Magbabago ka na kaya kung ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos o baka ikaw pa ang magiging sanhi. Baka i-contaminate mo na, kontaminahan mo na yung nasa loob ng kaharian ng Diyos. Ganun kahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Enter the narrow gate, sabi niya. Alam nyo, ang taga-arisit, taga-filter ng pagpasok sa kaharian ng Diyos na sinasabi niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the narrow gate. Jesus Christ is the narrow gate.
siya ang mag-filter upang sa ganun makapasok ang sino mang nagnanais na pumasok sa kaharian ng Diyos. Mga ginigiliw. Ayaw nga sinasabi niya po, seek first the kingdom of God and His righteousness. Jesus Christ is the righteousness of God. Kapag ikaw tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, mamumuhay ka, you live like Jesus, then the righteousness of God, the righteousness of Christ will be imparted into your heart. Ibibigay niya ito sa puso mo. Hindi lang doing what is right according to the will of God. Hindi lang po yun ang ibig sabihin, mga ginigiliw, ang righteousness. Doing what is right. Righteousness is accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Diba? Kasi pag meron kang tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ibibigay niya ang tamang pagdedesisyon, tamang direksyon ng buhay mo. Diba? Pero kung wala sa'yo ang karunungan ng Diyos, lahat ng plano mo, magiging palpak lahat yan. Naranasan na po namin yan na mag-asawa. Gumawa kami ng sarili naming desisyon na hindi namin hiningi ang karunungan mula sa Diyos. Kaya naging palpak lahat yung negosyo namin noon, yung pag-buy and sell ko ng sasakyan. Imagine that. Sa nakarang araw, no? This is just a testimony. Ang dami ko hinahanap na sasakyan sa Facebook. Nagkahanap ako kasi kailangan ko ito sa pagmamarket ko sa trabaho ko as operations manager ng Pideco. So, naawa na kasi ako sa isang sasakyan na for how many months lang na ginamit ko, halos more than 10,000 na yung natakbo niya. Eh yung 10,000 na yun, tatakbuhin ko sana yun ng more or 1 year to 2 years ko sanang tatakbuhin yun. Pero yung 10,000, tinakbo ko lang yun. Tinakbo lang namin na issue ng ilang buwan lang na nag-market tayo. Wala pang 2 buwan na nag-market kami, 10,000 na. Eh supposed to be, 1 year na yun natakbuhin ng sakyan ko. Kaya naawa ko, naghanap ako ng sakyan, naghanap ako. Because gusto kong magkaroon ng isang sasakyan para sa market, yung maliit lang, pagmamarket ko sa trabaho ko. Ang dami kong tinignan. Pero, kusang dumating. Diniliver pa nila dito. Walang bayad. Pinarada nila mismo dyan. Imagine that, dinala nila mismo dyan. At low cost, napakababang presyo. Imagine, diba? 2015 model. Kaya lang maraming sira, pinaayos ko talaga. Kasi ang iniingatan ko doon, yung modelo niya na 2015, ginastosan ko talaga siya ng malaki para maibalik lang yung dating talagang takbo niya. Praise God! Diba? Praise God! Tinesting ko yan, pumunta ako ng downstream sa Apayao Province, pumunta ako ng Kawayan, umikot ako ng Tabok City, Kalinga, Tuaw, Tutugigaraw. Still alive and kicking. Praise God. Bumalik yung dating kabaguhan niya, mga kapatid. Imagine that. Ganon magbigay ang Panginoon. In His right time, sa Kanyang panahon. It's not your time. Diba? Hindi yung kagustuhan natin. Kaya kailangan natin ng divine wisdom na galing sa ating Panginoon. Katulad ng panalangin ni Moses na palagi kong inuulit-ulit. Teach us to number our days, O God, that we may gain a heart of wisdom. Yun ang sinasabi ni Moses. Ito ang kanyang panalangin sa ating Panginoong Jesucristo.
Humihingi po sila ng karunungan sa Diyos. Mga ginigiliw, turuan mo kami, Panginoon, na bilangin namin ang aming nalalabing araw sa daigdig na ito upang sa ganon ay magamit po namin ng kapaki-pakinabang ng araw natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nagagamit po natin ito ayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. That is the kingdom of God. Diba? Kaya, habang nagme-meditate ako, sinare ko po sa Facebook ko, Marcos, diba? Marcos 12:30-34. Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. If you love your neighbor, kung mamahalin mo ang inyong kapwa, ang iyong kapatid, mga ginigilig. So hanggang dito na lang po, mga kapatid. Nawa you are being inspired sa salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at manalangin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Pagpalain niyo po ang salitang ito, Panginoon, upang ito'y maging pagpapala sa amin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay, Panginoon. Lord, tinatanggap po namin ang iyong kaharian, your kingdom, Panginoon, na ang kaharian na ito ay ibabahagi po namin sa aming kapwa. Yung pagmamahal na yun, yung utos niyo po, Panginoon, yung utos ng pag-ibig, as you have said in your word, sa Mark 12:30-34, Panginoon, na hindi na kami nalalayo sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, Heavenly Father. Yes, Lord, I pray, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pagpalain sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Sa paghiwalay po namin sa araw na ito, Panginoon, Heavenly Father, ingatan niyo po ang puso ng bawat isa. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na nakawin ng kaaway ng mga salitang ito na itanim sa puso po namin. Heavenly Father, Lord. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang naitataas sa lugar na ito. It's only your name to be glorified and magnified in this place, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Maraming salamat po. Tinataas ko po ang iyong pangalan. In the mighty name of my Lord Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless everyone.